Hi mga Lods! Ako nga pala si Belle, ang narrator ng fan-made fiction ng kwentong ito. At nais ko lang po i-acknowledge at pasalamatan ang writer ng kwentong ito na walang iba kundi si Komay Rugawa. Shout out sa iyo Lods! At kung bago ka pa lang sa aking channel at nagustuhan mo ito, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para ma-notify ka sa aking mga uploads araw-araw. Tayo na! Simulan na natin. For a nigga, he stuck, ayy. I don't get no fuck, ayy. Call my nigga pint for a pint, we gon' pull up, yeah. Kumo, that's my game. Bitch, we live in lavish. I finesse the pack, make it disappear like magic. Samantalang, tinawagan nga ito ni Maki, si Kyuta. Maya-maya pa ay dumating na si Kyuta sa bahay ni Maki. Pre, miss mo na naman ako. Anong meron? Bakit mo ako pinapunta dito? Mag-happy-happy ba tayo? Tanong ni Kyuta kay Maki. Kyuta, napakadaldal mo talaga. Hindi ko pa nga pala nababanggit sa'yo na nandito sa akin ang anak ni Jin at Bianca. Sabi ni Maki kay Kyuta. Anak ni Jin at Bianca? Yung Brito na model at basketball player din na laging ipinagyayabang ni Jin? Anong ginagawa niya dito sa Japan? Tanong ni Kyuta kay Maki. Oo, siya nga, si Brian Jin. Sabi ni Maki kay Kyuta. Si Brian Jin, 15 years old student from United Kingdom. Isa siyang sikat na male young model at the same time, naglalaro siya ng basketball sa pinanggagalingang school niya nung junior high. Matangkad, may matatalim at maangas na mga mata. Gwapo at may black-colored hair. May maangas na tindig dahilan para pag-agawan siya ng mga modeling agency sa UK. Pangalawa siya sa pinakamayamang teenager sa buong mundo. Dahil sa modeling career niya, anak siya ni Soichiro Jin, dating shooting guard ng Kainan, at Bianca Smith, sikat na model sa UK. Samantalang, lumabas si Brian at nakita ito ni Kyuta. Napalunok si Kyuta na makita niya si Brian. Nilapitan ni Kyuta si Brian at pinagmasdan ito ng mabuti. Tito Kyuta, nice to meet you, sabi ni Brian. Samantalang, lumapit si Kyuta kay Maki at may ibinulong. Pre, hindi sa may iniisip akong chismis ha, pero bakit parang iba ang aura niya kina Bianca at Jin? Ang layo. Sweet at maamo ang mukha ng mga magulang niya. Pero bakit parang kriminal ang isang yan? Sabi ni Kyuta kay Maki. Pagmasdan mong mabuti ang mga mata niya, sabi ni Maki kay Kyuta. Tiningnan ng mabuti ni Kyuta ang mga mata ni Brian at sabi, Pre, bakit parang mga mata ni Unggoy ang nakikita ko? Sabi ni Kyuta, pero ngumiti lang si Maki. Kumunot ang noo ni Kyuta, sabay sabi, anong ibig sabihin ng mga ngiti mong yan, Maki? Naiinis na tanong ni Kyuta. Ang hina talaga ng iniisip ng isang to, sabi ni Maki sa isip niya. Samantalang, nag-uusap sina Maki at Kyuta kung pareho ang iniisip nila. Nag-iisip na din sila ng paraan kung paano nila pagbibigyan ang gusto ni Brian na makilala si Hanamichi. Pre, chismis ba ang iniisip ko? O pareho lang tayo ng iniisip? Tanong ni Kyuta kay Maki. Subalit, napahinga ng malalim si Maki. Sabay sabi, sa palagay ko, pareho tayo ng naiisip ngayon. Gusto kong makausap si Jin, pero busy daw siya. Nag-email lang siya sa akin na ako na daw ang bahala kay Brian. Pagdating dito sa Japan, hindi kasi nagre-reply si Brian sa kanya. Mukhang may hindi pagkakaunawaan ang dalawa, sabi ni Maki kay Kyuta. Pero wala siyang nabanggit tungkol sa alam mo na, tungkol kay Brian, tungkol kay Unggoy, kung anong koneksyon ng dalawa. Tanong ni Kyuta kay Maki. Meron, sabi ni Jin, bata pa lang si Brian, tinuruan niya na itong magbasketball. Tulad niya, gusto ni Jin na maging mahusay na shooting guard si Brian. Pero kahit anong gawing practice o training ni Jin,
Lagi ang pagiging mahusay na power forward ang lumalabas na talent ni Brian. Sa tingin ko, yun ang dahilan ni Jean kaya hindi siya nanonood sa mga laro ni Brian. Sabi ni Maki kay Kyuta. Hindi nanonood si Jean sa mga laro ni Brian dahil nakikita niya si Unggoy kay Brian. Tama ba ako, pre? Tanong ni Kyuta kay Maki. Maaaring ganun kahit mabait ang isang tao at tanggap niya ang mga nangyayari sa paligid niya. Minsan may mga bagay na masakit pa ring tanggapin. Sabi ni Maki kay Kyuta. Sa tingin mo, may problema sina Jean at Brian? Bakit hinayaan ni na Bianca at Jean na mag-travel mag-isa yan? Tanong ni Kyuta kay Maki. Mukhang matalinong bata si Brian. Maaga niyang na-realize na may mali sa pagkatao niya. Kahit ang matagal ng sikreto ni na Jean at Bianca, nahalata niya. Sanay siyang mag-travel mag-isa dahil sa pagmumodel niya. Anong gagawin natin, Kyuta? Gusto ko siyang pagbigyan na makilala si Hanamichi para masagot na ang mga tanong niya. Pero tsak na maapektuhan ang pamilya ni Hanamichi. Hindi natin alam ang pwedeng magiging reaksyon ni Komi kung tama ang iniisip natin. Sabi ni Maki kay Kyuta. Oo nga pre, pamilyado na si Unggoy. Anong gagawin natin? Pero kawawa naman si Brian kung mauuwi lang sa wala ang pagpunta niya dito. Tanong ni Kyuta kay Maki. Kung may problema sina Jean at Brian, dapat mag-aayos muna sila bago natin siya pagbigyang makilala si Hanamichi. Sabi ni Maki kay Kyuta. Kung tama ang iniisip ko na anak ni Unggoy si Brian, ang swerte ni Unggoy. Ang bata pa ng anak niya pero ang yaman na. Sabi ni Kyuta kay Maki. Gunggong, sa pagkakakilala ko kay Hanamichi, kailanman hindi naging mahalaga sa kanya ang pera. Kaibigan, pamilya at basketball ang mahalaga sa kanya. Sabi ni Maki kay Kyuta. Brian, halika dito. Tawag ni Kyuta kay Brian. Samantalang, lumapit si Brian kina Maki at Kyuta. Sabay sabi, yes, kailan niyo po ako sasamahan para makilala ko si Hanamichi Sakuragi? Tanong nito. Pagbibigyan ka namin sa gusto mo pero replyan mo muna ang daddy mo. May mga email daw siya sa'yo na hindi mo sinasagot. Pag nagkaayos kayo ni Jean, ipapakilala ka na namin kay Hanamichi. Sabi ni Maki kay Brian. Okay naman po kami ni Dad. Wala na po kaming dapat pag-usapan. Sabi ni Brian kay Maki. Hanggat hindi mo sinasagot ang mga email ni Jean, wala kang maaasahan sa amin. Sabi ni Kyuta kay Brian. Damn, sige, I will read his email. Pero siguraduhin yung dalawa na sasamahan niyo ako bukas. Masama ang tingin na banta ni Brian at pumasok na sa kwarto niya. Pre, walang duda. Lumaki siya kasama si Jean pero nangingibabaw ang pagiging balasubas niya. Pagbantaan ba naman tayo? At yung mga mata niya kay Unggoy talaga. Sabi ni Kyuta kay Maki. Wala tayong magagawa. Kung alam ko lang na ganitong problema ang dala niya, hindi na sana ako pumayag na pumunta siya dito sa Japan. Sabi ni Maki kay Kyuta. Samantalang, napakamot sa ulo niya si Kyuta. Sabay sabi, pre, na-imagine ko ang mukha ni Unggoy pag nakita niya si Brian. Tanggapin niya kaya ito? Baka naman magwala yun. Naku, Unggoy pa naman yun. Sabi ni Kyuta. Hindi pa naman tayo nakakasiguradong anak nga ni Hanamichi si Brian. At wala pang nababanggit si Jean na hindi niya anak si Brian. Pero ano nga kaya ang totoo? Tanong ni Maki kay Kyuta. Hanggang ngayon, napakagulo ng buhay ng Unggoy na yun. Kung anak niya si Brian, ibig sabihin, wah, may nangyari sa kanila ni Bianca nung nag-cover sila sa magazine. Tanong ni Kyuta kay Maki. Napailing naman si Maki. Sabay sabi, kung anak ni Hanamichi si Brian, malamang may nangyari sa kanila. Di naman sila makakabuo sa pagtitigan lang. Sabi ni Maki. Pero pre, pupusta ako ng 1 milyon. Anak ni Unggoy yan. Sa itsura at mga mata, kulay ng buhok, galaw at sa pagiging balasubas niya,
anak siya ni Unggoy, sabi ni Kyuta, pero tumingin lang si Maki sa kanya. Samantalang, pumunta si Brian sa guest room ng bahay ni Maki. Binuksan niya ang laptop niya at binasa ang email ng daddy niyang si Jin. Brian, anak, I hope nakarating ka ng maayos dyan sa Japan. Hindi ko inaasahang dadating tayo sa point na ito, na mahahalata mo na may sikreto kami ni mami mo. Malakas kasi ang common sense mo at sense of humor. Siyempre, anak kasi kita. Hindi ko expected na dadating ang time na iiwan mo kami para masagot ang mga tanong mo. Sorry Brian, ipinagkait namin sa iyo ang katotohanan. Pero ngayon, malaya ka nang hanapin ang mga sagot sa tanong mo. Sorry anak sa mga pagkukulang ko sa iyo bilang daddy mo. Lately, madami tayong mga naging misunderstanding at alam ko na nararamdaman mo na oo, Brian, I'm not your biological father. Pero kahit kailan, hindi kita itinuring na iba. Minahal kita bilang nag-iisa kong anak na lalaki. At proud na proud ako bilang daddy mo. I'm looking forward sa pagbabalik mo dito sa UK. Hihintayin ka ng daddy mo. Mahal kita anak. Take care of yourself. Email from Soiseiro Jin kay Brian. Samantalang, pagkatapos basahin ni Brian ang email ni Jin, tumutulo ang mga luha nito as he read the email from his dad Jin. Sa email na ito, na-confirm niya na tama ang iniisip niya, na hindi siya anak ni Jin. Yung excitement na nararamdaman niya nung narinig niya ang pangalan ni Hanamichi Sakuragi ay napalitan ng lungkot. Nagsimula siyang mag-type ng reply niya sa daddy niya. Dad, all I want to say is sorry. Sorry po sa biglang pag-alis ko. I landed safe here in Japan 3 days ago. Sorry po dahil sa kabila ng pagiging mabuting daddy mo, hindi ako nakontento at gusto kong hanapin ang totoo kong pagkatao. Wala po kayong pagkukulang sa akin bilang daddy ko. You teach me all the things na dapat kong matutunan. Utang ko po sa iyo ang lahat kung sino ako at kung anong meron ako ngayon. But ikaw din ang nagturo sa akin ng self-fulfillment, na kahit nasa iyo na ang lahat, may nararamdaman kang kakulangan sa pagkatao mo. Thank you Dad. Now na nandito na ako sa Japan, nakahanda po ako sa mga bagay na pwede at dapat kong malaman. Babalik po ako dyan sa UK as soon as nakuha ko ang mga sagot sa katanungan ko. Babalikan ko kayo dyan. Ikaw, si Mommy at si Belle. Never in my life na naramdaman kong hindi ikaw ang biological dad ko. Thank you for accepting me as your son. Even hindi talaga ako nanggaling sa iyo. Dad, I will always be your son. I will be back soon. I love you and take care. Email from Brian to Jin. Samantalang, umiiyak na natapos si Brian sa pagsagot sa email ni Jin. At sabi niya rito, I know it na, I feel it na. Pero ang sakit na makonfirm na hindi niya talaga ako anak. I admire Dad so much. Ang sakit na hindi ako nanggaling sa dugo at laman niya. But still, I'm very lucky to be his son. Ang swerte ko dahil siya ang tumatayong daddy ko. Napaka-bless ko to have him as my dad. At ngayon, handa na akong hanapin ang totoo kong ama. Sana tulad ng pagtanggap sa akin ni Dad, matanggap niya din ako as his son, sabi ni Brian sa sarili. At dito na nga mga Lods, nagtatapos ang chapter 28 ng Ball of Love. Abangan naman natin sa next chapter kung paano kaya tatanggapin ni Hanamichi at pag nalaman niya na mayroon nga pala silang anak ni Bianca. Kaya aabangan pa natin ang mga susunod na magaganap. At bago ang lahat, mag-shoutout muna tayo. Shoutout Ronil Timbol. Shoutout John Mark Java. Shoutout Jason Lindiu. Shoutout Gina Lynn. Shoutout Ryle Vincent Aying. Shoutout Joshua Alcantara.
Shout out Loloy Casas. Shout out Alimodi Nasi. Shout out Ruby TV. Shout out Nino Jose Payomo. And lastly, shout out Provinciano Today. See you mga lods sa next update natin. God bless.